Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Juancho Arnaldo at shoutout kay Rapi Jan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong mali? Naguguluhan si Pangolin. Ang mga nakapaligid na sundalo ay pangunahing sumugod mula sa harapan sa oras na ito at nagpakita ng hugis pamaypay na paraan. Kung babalik ka, ito ang magiging daan. Bagamat napakalawak ng likuran, malaki ang posibilidad na may mga humahabol ayon sa haka-haka ng Aaron sa likuran. Sa sandaling bumalik ka, mahuhulog ka sa dilema ng paggawa ng dumplings. So, kaliwat kanan lang. Kakaiba ang mga Pangolin. Umiling si Aaron. Ganon din sa kaliwat kanan. Pagkatapos ng lahat, ang paghahanap sa mga taong ito ay hindi nakasentro sa sobrang manyabe na lugar. Ang sobrang manyabe na lugar ay isang maliit na punto lamang sa kanilang ruta. Sa makatuwid, sa ganitong paraan, maaari lamang mapahamak na may mga humahabol sa kaliwa at kanan, pati na rin sa likuran. Bukod dito, lumilihis din ito sa kanyang destinasyon. Sino ang nakakaalam kung saan ito susugod kahit na ito ay masira? Shit, ayaw mo. Matagal na sinundan ni Pangolin ang Aaron. Alam niya na ang taong ito ay palaging mahilig sa kakaibang mga trick, kaya't alam niya ang kanyang pangkalahatang ideya. Ngunit ang ideyang ito ay medyo masyadong mapanganib. Oo, tumanggo si Aaron, ang bilis ay ang susi sa mga sundalo at ang pagiging kakaiba ay ang susi sa batas. Alam na may mga tigre sa bundok at nakasandal sa bundok ng tigre, may mga ulap sa sining ng digmaan. Ito ay ang pinakamahusay na patakaran upang sorpresahin sila kapag sila ay hindi matatag. Malamig na sabi ni Aaron. After breaking through them, there should be no pursuit behind them. We will break through, but will it be too risky? Napakatalino ni Zia Wei na halos nakikita na niya ito. Sa oras na ito, nagtatanong siya ng may kainahinala. The so-called surprise is that they expect that we dare not. Aaron tapos na. Bukod dito, hindi alam kung gaano katagal ang katawan ni Aaron. Kung ang selyo ng lupa ay patungo sa paghahabol, hindi ito isang pangmatagalang plano. Gusto kong tignan yung tatlong tao, dare to play with me. Nako, ang tagal na kitang kasama. Natatakot akong mamatay ako ng maaga. Hindi kita paglaruan. Pangolin disdain sa tumawa. Si Zia Wei ay isang babae, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang sagot ay hindi mas masahol pa sa Pangolin. She nodded, hanggat may Aaron brothers, everything will do. Nagdesisyon silang tatlo, tapos napatingin silang lahat sa matanda. Napangiti ng mapait ang matanda, tignan mo ang ginagawa ko. Nasa iisang bangka ang lahat. May choice ba ako? Tsaka sabi nga, kung hindi ka mamatay, may pagpapala ka. Matagal na akong nabuhay at nagdusa sa halos buong buhay ko. Mabuti na may kakayahang magdala ng buhay at kamatayan at makakuha ng kayamanan. Kung hindi ko ito mapaglabanan, mamamatay ako kung mamatay ako. Anyway, ay sapat na ang mahirap na buhay na ito. Pagkarinig nitong sagot ay sabay na napangiti ang apat. Dahil lahat kayo ay naniniwala sa akin, wala akong masabi. I will try my best para mailabas ka ng ligtas. Bumagsak ang mga salita. Gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at biglang lumitaw ang isang ulap sa kanyang kamay. Ulap. Nang makita nila ang inilabas ng Aaron, agad silang nagtaka. Umupo kayong lahat dito. Bumagsak ang mga salita ni Aaron, at ang ulap sa kanyang kamay ay naging sapat na malaki upang hayaan ang apat na tao na maupo sa loob ng ligtas. Kailan mo tatawagan ang mga ulap? Tinapakan ni Pangolin ang ulap at tinapakan ito ng ilang beses. Napakalakas noon. Hindi ko napigil ang magtanong. Hindi ito ulap. Sumagot si Aaron na may matipid na ngiti, na parang may naisip, ito ay ulap. May lagnat ka. Tumingin si Pangolin kay Aaron na nanlulumo. Ano ang sinabi niya?
Ang pakikinig sa iyo ay parang pakikinig sa iyo at walang sinasabi. Kuya Aaron, hindi Cloud and Cloud. Ano to? Si Zia Wei ay simple at nalilito pa rin, hehe. Mamaya na lang kita kakausapin. Anyway, it's with the help of this guy that I can get out from the fish so fast. Are I stable? Tanong ni Aaron. 3 tao ang tingin mo sa akin. Tumingin ako sa iyo, tumango sa isa't isa. Kung gayon ay umalis na tayo. Nahulog ang mga salita ni Aaron. Maaari niya talagang himukin siya na magmaneho ng diretso sa mga ulap. Sa oras na ito, 10,000 tao ang nakaitim sa labas ay sumugod sa gilid ng napakanyebe na lupain. Sa isang kaway ng kamay ng espesyal na sugo, ang buong koponan ay sama-samang tumigil. Palibutan mo ako dito. Kahit langaw bawal lumipad palabas, iwan mo sa akin ang ilang elite experts. Maglalagay ako ng energy shield para protektahan ka. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ng espesyal na sugo, si Pei Shiyuan ay naghahanda na ring tumugon. Biglang napatingin ang lahat sa harapan, dahil ang isang lalaking humihila ng ulap ay mabilis na dumarating sa ganitong paraan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Anong mali? Naguguluhan si Pangolin. Ang mga nakapaligid na sundalo ay pangunahing sumugod mula sa harapan sa oras na ito at nagpakita ng hugis pamaypay na paraan. Kung babalik ka, ito ang magiging daan. Bagamat napakalawak ng likuran, malaki ang posibilidad na may mga humahabol ayon sa haka-haka ng Aaron sa likuran. Sa sandaling bumalik ka, mahuhulog ka sa dilema ng paggawa ng dumplings. So, kaliwat kanan lang. Kakaiba ang mga Pangolin. Umiling si Aaron. Ganon din sa kaliwat kanan. Pagkatapos ng lahat, ang paghahanap sa mga taong ito ay hindi nakasentro sa sobrang manyabe na lugar. Ang sobrang manyabe na lugar ay isang maliit na punto lamang sa kanilang ruta. Sa makatuwid, sa ganitong paraan, maaari lamang mapahamak na may mga humahabol sa kaliwa at kanan, pati na rin sa likuran. Bukod dito, lumilihis din ito sa kanyang destinasyon. Sino ang nakakaalam kung saan ito susugod kahit na ito ay masira? Shit, ayaw mo. Matagal na sinundan ni Pangolin ang Aaron. Alam niya na ang taong ito ay palaging mahilig sa kakaibang mga trick, kaya't alam niya ang kanyang pangkalahatang ideya. Ngunit ang ideyang ito ay medyo masyadong mapanganib. Oo, tumanggo si Aaron, ang bilis ay ang susi sa mga sundalo at ang pagiging kakaiba ay ang susi sa batas. Alam na may mga tigre sa bundok at nakasandal sa bundok ng tigre, may mga ulap sa sining ng digmaan. Ito ay ang pinakamahusay na patakaran upang sorpresahin sila kapag sila ay hindi matatag. Malamig na sabi ni Aaron. After breaking through them, there should be no pursuit behind them. We will break through, but will it be too risky? Napakatalino ni Zia Wei na halos nakikita na niya ito. Sa oras na ito, nagtatanong siya ng may kainahinala. The so-called surprise is that they expect that we dare not. Aaron, tapos na. Bukod dito, hindi alam kung gaano katagal ang katawan ni Aaron. Kung ang selyo ng lupa ay patungo sa paghahabol, hindi ito isang pangmatagalang plano. Gusto kong tignan yung 3 tao, dare to play with me. Nako, ang tagal na kitang kasama. Natatakot akong mamatay ako ng maaga. Hindi kita paglaruan. Pangolin disdain sa tumawa. Si Zia Wei ay isang babae, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang sagot ay hindi mas masahol pa sa Pangolin. She nodded, hanggat may Aaron brothers, everything will do. Nagdesisyon silang 3, tapos napatingin silang lahat sa matanda. Napangiti ng mapait ang matanda, tignan mo ang ginagawa ko. Nasa iisang bangka ang lahat. May choice ba ako? Tsaka sabi nga, kung hindi ka mamatay, may pagpapala ka. Matagal na akong nabuhay at nagdusa sa halos buong buhay ko. Mabuti na may kakayahang magdala ng buhay at kamatayan at makakuha ng kayamanan. Kung hindi ko ito mapaglabanan, mamamatay ako kung mamatay ako. Anyway, ay sapat na ang mahirap na buhay na ito. Pagkarinig nitong sagot ay sabay na napangiti ang 4. Dahil lahat kayo ay naniniwala sa akin, wala akong masabi. I will try my best para mailabas ka ng ligtas. Bumagsak ang mga salita. Gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at biglang lumitaw ang isang ulap sa kanyang kamay. Ulap. Nang makita nila ang inilabas ng Aaron, agad silang nagtaka. Umupo kayong lahat dito. Bumagsak ang mga salita ni Aaron, at ang ulap sa kanyang kamay ay naging sapat na malaki upang hayaan ang 4 na tao na maupo sa loob ng ligtas.
Kailan mo tatawagan ang mga ulap? Tinapakan ni Pangolin ang ulap at tinapakan ito ng ilang beses. Napakalakas noon. Hindi ko napigil ang magtanong. Hindi ito ulap. Sumagot si Aaron na may matipid na ngiti, na parang may naisip, "Oh, ito ay ulap." "May lagnat ka." Tumingin si Pangolin kay Aaron na nanlulumo. Ano ang sinabi niya? "Ang pakikinig sa iyo ay parang pakikinig sa iyo at walang sinasabi." "Kuya Aaron, hindi Cloud and Cloud." "Ano to?" Si Zia Wei ay simple at nalilito pa rin. "Hehe, mamaya na lang kita kakausapin. Anyway, it's with the help of this guy that I can get out from the fish so fast." "Are I stable?" Tanong ni Aaron. "Tatlong tao ang tingin mo sa akin, tumingin ako sa iyo, tumanggo sa isa't isa. Kung gayon ay umalis na tayo." Nahulog ang mga salita ni Aaron. Maaari niya talagang himukin siya na magmaneho ng diretsyo sa mga ulap. Sa oras na ito, 10,000 tao ang nakaitim sa labas ay sumugod sa gilid ng napakanyebe na lupain. Sa isang kaway ng kamay ng espesyal na sugo, ang buong koponan ay sama-samang tumigil. "Palibutan mo ako dito. Kahit langaw bawal lumipad palabas. Iwan mo sa akin ang ilang elite experts. Maglalagay ako ng energy shield para protektahan ka." Sa sandaling bumagsak ang mga salita ng espesyal na sugo, si Pei Shiyuan ay naghahanda na ring tumugon. Biglang napatingin ang lahat sa harapan. Dahil ang isang lalaking humihila ng ulap ay mabilis na dumarating sa ganitong paraan. Storytelling channel sa YouTube. Ano yun? Bahagyang sumimangot ang espesyal na sugo at tumitig sa isang tao at isang ulap sa kalangitan. Natigilan siya saglit. Napansin din ni Pei Shiyuan at ng iba pa ang sitwasyon sa kalagitnaan ng hangin. Halata namang natulala sila. Inisip ko lahat ng posibilidad. Hindi ko ine-expect na may papasok sa pinto ng ganitong oras. Higit pa rito, ang taong ito ay hindi lamang dumating ng mag-isa, ngunit nagdala din ng isang malaking ulap. "May sakit ka ba?" "Pang-11 master, yung bata yon." Halos sabay-sabay na tumalon ang lalaking nakaitim, mas malusog na lalaki, at itinuro ang mga ulap sa himpapawid, na tuwang-tuwa na sumisigaw. Nang marinig ito, sumimangot si Pei Shiyuan, "Mangno, inaamin mo ba ang iyong pagkakamali?" 11 master, maging abo man ang bata, hinding-hindi maamin ni Mangno ang kanyang pagkakamali. Siya ang lalaking nakilala ko noong araw na iyon. Sino pa ba ang nasa sabik na tao bukod sa kanyang walang ingat na baka? Nang marinig ang kumpirmasyon ni Mangno, nagulat ang mga mata ni Pei Shiyuan. "Shit, ang batang ito ay talagang nagdadala ng binhi. Hinahabol namin siya. Magaling siya." Naglakas loob siyang magkusa na ipadala ito sa pintuan. Bahagyang nanliit ang mabangis na mga mata ng espesyal na sugo at kailangang aminin na kahit siya ay hindi inaasahan na gagana ang Aaron sa kabilang direksyon at natagpuan ang kanyang sarili. "Lahat, paliitin ang linya at ibaba ang batang ito para sa akin." Si Pei Shiyuan ay malamig na uminom at sumugod sa kanyang koponan sa lugar. Hindi naman kasi hinayaan ng bata na magdusa ng husto sa harap ng espesyal na sugo. Ngayon, sabay nating binabayaran ang dati at bagong puot. Gayunpaman, lilipat na sana siya, ngunit direktang pinigilan siya ng espesyal na sugo. Malamig na uminom ang espesyal na sugo. "Ano ang iyong pagmamadali? Kung ang batang iyon ay maglakas loob na umatake ng padalos-dalos, hindi ba siya magiging handa? Kung siya ay padalos-dalos, makakasalubong niya ang kalaban. Ano ang pagkakaiba mo sa hari ng Yuming?" Nang marinig ito, ayaw ni Pei Shiyuan, ngunit sa pagbabalik tanaw kay Peilan, nakita niya na kahit siya ay umiling sa kanyang sarili at nasubsob ang kanyang puso sa isang sandali. Tila nakaramdam siya ng kaunting kaba ngayon. Gaano man kawalang silbi ang taong ito sa bibig ni Mangno, isang bagay na hindi iniisip ay siya ang pumatay sa hari ng Yuming sa Zing 28 Sutra. Kaya naman, dapat may kakaiba siyang galaw. Dapat siyang gumawa ng higit pang pag-iingat sa mga ordinaryong oras, hindi pa banggitin na ang Aaron pa rin ang nagkusa sa pag-atake sa oras na ito. Tama ang espesyal na sugo. Dapat may sabuatan. Kapag bumaba ang utos, lahat ng departamento ay nakatayo, at ang iba pang mga general ay sumusunod sa akin upang mahuli ang magnanakaw. Pagkatapos ay biglang uminom si Pei Shiyuan at direktang lumipad sa langit. "Oo!" Sabay sigaw. Sumunod din ang ilang elite sa likod niya, kabilang sina Mangno at Peilan, isang linya ng 9 na tao ang nagpakita ng conical swing, sa pangunguna ni Pei Shiyuan.
Kasabay nito, ang mga mas mababang bahagi ay naglalagay din ng isang hanay at tumingin ng may pag-iimbot sa hangin. Matatag ang katawan ni Pei Shiyuan. Sumigaw siya, "Anak, may daan patungo sa langit, hindi ka pumunta, at walang pintuan sa impyerno, sirain mo. Sumuko ka sa iyong ina, lumabas ka." Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, naramdaman lamang ni Pei Shiyuan na si Aaron, na orihinal na medyo malayo sa kanyang sarili, ay hindi tumigil upang harapin ang kanyang sarili sa kanyang imahinasyon, ngunit biglang bumilis patungo sa kanyang sarili. Ngunit isang anino ang nanatili sa lugar. Sa susunod na segundo, isang madilim na anino ang direktang pumasok mula sa kanya at sumugod sa likod niya ng direkta sa ilalim ng kanyang mga mata. Shit! Si Peishi ay napakasigla kaya naikuyom niya ang kanyang kamao, at ang buong tao ay labis na nanlumo. Sa harap ng mga ministries at envoys, gusto kong lumapit at magpakitang gilas at gumawa ng isang mahusay na pagkabigla, ngunit hindi ko inaasahan na ang kabilang partido ay hindi lamang sumunod sa nakagawian, ngunit direktang dumaan sa kanyang sarili. Sinong hindi makakatiis? Tigilan mo siya. Galit na uminom si Pei Shiyuan, agad na tumalikod at sinundan siya. Ang 8 tao sa likod niya ay mabilis ding nagkontrata mula sa cone at mabilis na pinalibutan ang Aaron. Kasabay nito, sinamantala rin ng 8 pag-atake ang uso. Ang Aaron ay walang intensyon na lumaban. Kinaladkad niya ang ulap sa likuran niya para mabilis na umiwas at tumakbo na lang palayo. Medyo mabilis ang bilis. Malamig na ngumiti si Pei Shiyuan, at sa sumunod na segundo ay puno ng matinding liwanag ang kanyang mga mata, pero sa tingin mo ba ay vegetarian ako? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang lumiwanag ang katawan ni Pei Shiyuan, at pagkatapos ay naging streamer upang habulin si Aaron. Habulin. Sa lupa, hindi nang ahas si Pei Jin na magtanong ng malaki, kaya dali-dali niyang pinakiusapan ang natitirang 27 lalaki na mabilis silang habulin patungo sa direksyon ng dalawa. Bahagyang tumingin ang espesyal na sugo sa 2 taong mabilis na papalapit sa himpapawid at ang 8 tao ay halos hindi sumusunod sa kanyang likuran. Ilang sandali, bahagyang nanliit ang mga mata ng mabangis na liwanag. Ang sumunod na segundo, nang magpakita siya, nasa harap na siya ng 27 lalaking hinabol ng daan-daang milya ang layo. Ang aksyon nito ay parang space jumping. Sa oras na ito, nang binibilasan ni Aaron ang kanyang pagtakas, bigla niyang nakita ang isang madilim na anino sa kanyang tagiliran. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!